Tito Soto, tinatraidor si Vice President Sara Duterte, gusto nang i-impeach. At Senator Rapi Tulfo may vuelta sa mga senador na gustong i-impeach si Vice President Sara Duterte. At eto na nga ang patuloy na parang nagbabanggaan, parang dalawang bato na nagbabanggaan etong si Senator Soto at si Rapi Tulfo dahil sa usapang Senate President. Naku po, eto na nga. Eto na nga. Gravity. Oo, grabe ngayon, no? Usapang impeachment, hindi natin akalain na. Alam nyo, ako po ay unang-una ako po ay may papaalala lang, konti lang. Ako po ay naging TVJ defender, no, ng halos sa isang taon dahil dyan sa issue ng titulo ng Itbulaga. Doon, dinipensahan ko ang Tito Vic and Joey na mabawi nila. At sa totoo hindi naman nila ako hiningian ng opinion, pero pinagtanggol ko sila dahil karapatan at deserve nilang mabawi ang prangkisa o ang titulong Itbulaga dahil sila talaga nagpausok. Pero asawa ni pera, siyempre hindi lahat ng pagkakataon nasa panig ako ng mga Soto. Ako gusto ko si Vico Soto, isa sa mga future ko yan. Gusto kong maging senator yan. Suportado ko yan sa lahat. Si Tito Soto din, okay din, no? Walang problema. Kaso nagka-problema siya nitong mga kailan lang dahil parang ipinamumukha niya na gusto niya nang ma-impeach si VP Sara Duterte. Ngayon, nga sinasabi ko sa inyo, dati ako naging TVJ defender at pinagtanggol ko sila at hanggang sa nabawi na nila yung prangkisang Itbulaga, pero hindi naman tayo nanunumbat sa ganun. Dahil hindi naman nila tayo inutusan at wala naman namilit sa akin sa diyang kagustuhan ko yun. Ngayon kasi, medyo pumapalya itong mga salita ni Tito Soto mapatungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At alam din naman natin na nag-aagawan sila ni Chis Escudero sa posisyon bilang Senate President ng 28th Congress. So yun nga, no, may mga paliyadong sinasabi si Tito Soto, so hindi tayo pwedeng porket dati natin siyang pinagtatanggol, idedepensa na agad tayo. Sabi ko nga sa inyo, iba ang mundo ng showbiz, iba ang mundo ng politics. So nandito tayo sa politics, ika nga ng banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. So ngayon, sa mga baka mamaya may mga masaktan niya, Jiggy para balimbing. Hindi ganoon, kasi kapag may mali, sitahin mo, pag tama, hindi palakpakan, ganoon lang yun. 'Di ba? So ngayon nga mukhang nag-iba na ang ihip ng hangin. Hindi kasi ang akala natin dati kay Chis Escudero ay talagang bata siya ni Liza Araneta Marcos. Pero buti naman hindi naging ganoon. Hindi naging ganoon ang nangyari. At eto nga, may mga papanorin tayong video na kung saan talagang nagbabakbakan itong si Senator Rapi Tulfo at si Tito Soto. At talagang parang hindi iboboto ni Senator Rapi Tulfo itong si Tito Soto bilang Senate President ng Senado. At dito nga napunaan ng mga netizen na itong si Tito Soto ay parang may binabalak na hindi maganda sa mga Duterte. Lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte. So dito muna tayo sa video, no? Yan, sa video na to, VP Sara Duterte impeachment. Basahin natin, ha? VP Sara Duterte impeachment, uunahin na ni Tito Soto. Atat na atato. Ito pakinggan nyo. Ako'y magre-reaction lamang, no? Pero may mga video tayo papanoorin. Meron din tayo kay Rapi Tulfo yan. So dito muna tayo magsimula para mabilisan. Pasok! Nagbabala si dating Senate President Senator Tito Soto sa mga kapwa senator na maaari silang managot ng kriminal sa pagkakaantala
o pagkakadismiss ng walang paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara. Sa isang post sa social media, binanggit ni Tito Soto na nagsilbing senator judge noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona ang column article na inilathala ni Jarius Bondok sa pagsasabing mas mabuting magbanggaan ang mga senador sa plenaryo kaysa magpulong sa isang caucus o sa likod ng mga closed door para masaksihan ng publiko ang bawat detalye ng paglilitis. Ayon sa naging statement ni Tito Soto, senators can be held liable under 3 laws for delaying or dismissing impeachment trials. Maybe it's better if senators don't share their thoughts privately. Better in public so the agendas of each other will be out in the open. Sa column, sinabi ng mayakda na any citizen can charge senators for delaying Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Binanggit ang mga posibleng paglabag, unang-una sa Article 208 ng Revised Penal Code o Prosecution of Offenses, Negligence and Tolerance. At ikalawa, Section 3 of Republic Act 3019 and the Corrupt Practices Act. Idinagdag sa artikulo na maaaring kasuhan ang mga senador sa ombudsman na magsasampa ng kaso sa Anti-Graft Court, Sandigan Bayan. Alam mo, Tito Sen, binigyan mo lang talaga na, hindi, ito kung sakali man na sabihin ni Tito Sen na, ay, ano lang yan, na yan ang may posibilidad yan na mangyari. So kung ganun man siguro ang sasabihin ni Tito Sen, medyo medyo malabo. Kasi kung ganun naman pala yung nasa isip mo, ba't kailangan mo pang sabihin? Dito kasi sa komento ni Tito Sen mapatungkol sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, parang tinuruan mo lang ang mga anti-Duterte na ganun ang gawin nila sa mga senators na nag-dismiss sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Hindi ko rin alam, no, pero hindi kaya naging ganito si Tito Sen dahil sa halalan? Dahil parang hindi siya inendorso ng mga Duterte? Or parang hindi siya tinulungan na i-endorse ng mga Duterte? Tsaka kahit papano naman si Tito Soto naman medyo naman to medyo malakas naman to araw-araw naman exposure nito sa TV, di ba? So talagang nakikilala at hindi ka talaga makakapag-isip na matatalo si Tito Sen. Ngayon, kung ganito man, kung totoo man itong panayam niya na to, medyo nakakabahala at medyo nakakapagtaka lang kasi parang, parang nagmumukhang atat na atat si Tito Soto na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Kasi nga, yun mamaya, ipapaliwanag yan ni Senator Rapi Tulfo pakinggan nyo Ipapaliwanag yan ni Senator Rapi Tulfo. Alam nyo, minsan may tsamba din talaga si Senator Rapi Tulfo panoorin natin pa to. Kung nakakita ng merito sa reklamo ng mga mamamayan sa naantalang impeachment trial. Wow naman, Tito Sen. Atat na atat yarn. Tsaka Tito Sen, unang-una, bakit nakapokus ka bagay sa senador siya? Tito Sen, dapat bago mo sana sitahin yung mga senator, dapat unahin mo yung Congress. Kasi doon sa Congress, may labag sa batas na silang ginawa. Apat na dapat yung for strategy kung tawagin. Apat na bagay, apat na impeachment ang ginawa nila, yung pang-apat yung isinulong, yung una, pangalawa, pangatlo kinancel. So, wala kasi akong nakita, wala akong napanood na interview or sinabi ni Tito Soto mapatungkol doon kasi ang tagal hong tinengga niyan ng House of Representatives yung impeachment na yan. So bakit yun hindi mo sinisita? Bakit nakapokus ka lang dito sa mga senador na dinismiss itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Ano po bang meron? Ako'y nagtatanong lamang. Okay? Bakit naman ganyan? Bitter ka ba
sa pagkakatalo mo noon. Vice Presidential 2022 elections kay Vice President Sara. Samantala, handa naman. Oo nga pala, no? Oo, pwede rin ganun. Baka dahil natalo siya bilang Vice President. Hindi kasi tumakbo to eh. Ang presidente niya si Lacson, di ba? Oo. So, etong si Tito Soto, pwede rin naman gano'n. Pwede rin, naging bitter siya. Pero kasi kung isipin nyo, parang wala naman siyang pwedeng ikagalit sa mga Duterte. Depende na lang pag... Ayun, baka sakaling nagpa-endorso siya kay Vice President Sara Duterte bilang senador, tapos hindi siya, baka tinanggihan siya, or hindi siya inendorso, at wala naman tayong nakita na inendorso siya. Hindi kaya baka doon nagkaroon siya ng galit, o kaya yung pagkatalo niya bilang Vice President, baka ganun. O tignan mo to, ngayon na nagkaroon tuloy ng idea si Anli Virus sa'yo. Ang Veterans Bloc natanggapin si Senator Rizal Tiveros kung gusto nitong sumanib ayon kay Senator Tito Soto. Sabi ng dating Senate President, hindi matatawaran daw ang integridad at reputasyon ni Ontiveros. Kaya't welcome na welcome daw di umano si Ontiveros sa kanilang grupo. Ano yan ni Tito Soto? Aba. Welcome na welcome si Risa Anli Virus sa grupo ni Tito Soto. Naku, Tito Sen, alam nyo, Tito Sen, mawalang galang na pumala. Ako ay kayo po ay hinahangaan ko at mataas po ang respeto ko sa inyo. Pero pag kayo po ay dumikit sa isang Ontiveros, medyo mababawasan po yun. At bakit nyo pa kasi kailangan gawin yan? Una-una, kilala naman kayo eh. Hindi naman din kayo natalo bilang senador. Hindi ko lang alam bakit nagiging medyo palyado si Tito Sen. Hindi natin, baka ewan ko lang. Baka dahil, kasi may mga bali-balita din na siguro baka dahil daw sa prangkisan ng Itbulaga. Kasi baka daw pag pinag-initan sila ng Administrasyong Marcos, alam naman na natin ugali ng Administrasyong Marcos, pag hindi mo kinampihan yan, pag kinalaban mo yan, kapag may nakitang katiting na butas sa iyan, yari ka dyan. So kasi ang nakikita rito ng taong bayan, ba't naging ganito si Tito Soto? Ito kinakwento ko lamang ha. Dahil nga dun sa prangkisa ng Itbulaga, baka daw tanggalan or tawag dito, biglang ibalik sa halusos yung prangkisa. Kasi hanggang ngayon, ongoing pa ata kaso niyan Hindi ko na, wala na akong update sa showbiz simula nung nagpolitics ako. So baka gano'n, no? Hindi natin alam, baka may matinding dahilan si Tito Soto bakit niya ginagawa to ngayon. So tuloy natin. The more, the merrier. Una nito, sinabi na ni Ontiveros na bukas siya sa posibilidad na sumama sa Veterans Bloc na kinabibilangan ni na Tito Soto, Senator Juan Miguel Zubiri, Panfilo Lacson at Loren Legarda. Abay syempre, tatanggapin niya ni Tito Soto. Abay tila nagkakasundo sa impeachment ni Vice President Sara. Magkabaro. Pero wait, Tito Soto. Oo, mahirap yan Tito Sen ha. Hindi ba dapat sisingilin ka ng taong bayan? Hindi ba't naaalala mo sa iyong kampanya noon? Ang sabi mo, yung magiging sahod mo ay ibibigay mo sa taong bayan. Tuparin mo kaya yon? Pero Tito Soto, oo, panahon ni Corona, talagang minamadali ng Senate President ang impeachment. Hindi mo pwedeng, unang-una, Tito Sen, sakali man mapanood nyo ito. Una-una po, hindi nyo po pwedeng ihalin tulad ang impeachment trial ni Justice Chief Justice Renato Corona sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Unang-una po, tingnan nyo, sa kakamadali nyo ho dun sa impeachment, namatay ho si Corona nang hindi niya nakamit ang hustisya. So, yun po yung pangit dun. So, sa madaling salita, lumabas pa rin po ang katotohanan na hindi deserve ni Renato Corona na ma-impeach siya. No? Hindi niya deserve na ma-impeach.
So, patay na siya nung nangyari yun. So ngayon, kung gagawin niya yung strategy noon dito sa impeachment labang kay Vice President Sara Duterte, ay hindi naman ho ata tama. Kasi baka maulit na naman ho ang nangyari noon nung impeachment kay Renato Corona, na bandang huli napatunayan na guilty, na siya, na talagang siya ay tawag dito, na parang siya ay wala talagang ginawang kasalanan. Siya ay inosente. Oo. So wag dapat natin tawag dito, parang gagawin yung ginawa kay Renato Corona gagawin kay Vice President Sara Duterte. Saka eto kung halimbawa man na magkaroon ng kaso, excuse me. Amoy perk silog Kung halimbawa magkaroon man ng kaso yung mga senador, siguro naman hindi naman ho sila tanga. Ang galang ko, 'di ba? Hindi naman siguro tanga sila na hindi nila alam yun. May una yung mga senador diyan, mga attorney yan, may mga tinapos yan. Hindi ko naman sinasabing ganun si Tito Sen, wala akong ganun sinasabi. Alam nila yun kung meron man kaso bakit kasi ang pinagtataka ko, parang ginagawang bobo ni Tito Sen yung mga kapwa niya senador na hindi alam yung mga ginagawa. Unang-una, may mga pinag-aralan at alam nila kung may labag ba sa batas, may ito ba ganyan. Alam nila yun, ba't mo pa kailangan sabihin? Kaya yung mga netizen medyo duda sa kinikilos ni Tito Soto ngayon. Bakit siya nagiging ganito? Bakit siya nagiging atat na i-impeach si Vice President Sara Duterte? Yun lamang ang katanungan. Ni Corona. Pero ngayon, this time, magkaiba ang panahon. Kabaliktaran ngayon. Kaya huwag kang gamol, Tito Sen. Pero wow na wow, Tito Sen. Nung impeachment ni CJ Corona, bumaha daw ng pera noon. Isa ka sa nag-verdict guilty kay CJ. Kawawa naman ang naging kalagay ni CJ Corona. Bumaha daw ng pera noon. Ako, wala akong alam dyan. Wala akong alam dyan. Oo, hindi ko alam yung mga ganyan-ganyan. May mga bumaha ng pera nung panahon ni CJ Corona. Wala akong alam dyan. Pero sana hindi totoo. Pero yun nga, ulitin ko po, huwag nyo po sanang wag niyo po sanang gawin or maaaring kumuha po kayo ng technique or idea nung panahon ng impeachment ni Renato Corona at dadalhin nyo naman at gagamitin nyo sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Wag naman ho sana. Kaya, Senator Soto, manahimik ka na. Okay, tuloy. Hanggang sa masawi na lang siya, which found later na hindi pala siya guilty. I'm sure ngayon, babaha uli ng pera at alam na ng tao ang stand mo. Pero ang taong bayan ngayon, ang majority ng mga Pilipino, hindi nahayaang mangyari pa kay Vice President Sara ang nangyari kay Justice Corona. Samantala, sa posibleng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa kung sakaling. So yun, huwag natin panoorin yan kay Senator Bali, ibang video na yan, Dito tayo sa opinion naman na sinabi dito sa interview ni Tito Soto, Oo, eto. Yung interview niya kay sino ba to? Kay Ted Filon, panoorin natin tong interview niya na to. Pasok. Isasubmit niyo uli yung mga iba't ibang mga let's say committee report or yung bills. Kahit tapos na yung committee report, kahit naka third reading kayo, hindi na pirmahan ng presidente. O kaya hindi niyo na i-transmit. Lahat yun babalik sa ang sinasabi doon Congress but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time. Ganun kalinaw all matters and proceedings shall terminate upon the expiration. Yun ay isa rules ng Senate and it emanates from the Constitution, Article 6 of the Constitution, Section 15. And maliwanag din doon na kailangan unless a different date is fixed, ganon, shall continue to be in session for a number of days as may be determined until 30 days before the opening of its next regular session, exclusive of Saturdays, Sundays, and holidays. Kaya yung
kung July 28 ang fourth Monday of July, yung fixed din ng Constitution yung ganung set ang matatapos sila dapat ng June 13. Sa June 13 dapat ang end ng session ng Congress, itong 19th Congress, buong Congress yan, hindi lang yung Senado. So, ang tanong dyan, at tinatanong ng mga ng mga political, ng mga ibang legal experts, di ibig sabihin ng pati yung Congress, correct, pati yung Congress ng mga prosecutors, at saka yung saka mga senador, 12, tapos ang session, tapos yun, adjourn sine die. So, does it cross over? Yun ang mabigat na tanong. Opo. Yun ang mabigat na tanong. Opo. Kung kayong tatanungin, anong sagot? Kasi may conflict. Kung kayong tatanungin, anong sagot? Mukhang galit ka, Manong Ted Ha, Manong Ted? Parang galit tayo Easy ka lang easy lang, easy. Rule naman na sinasabi doon sa paragraph 3 of the Rules of Procedures ng impeachment trial. Nakalagay naman doon sa bandang dulo yun final judgment shall be rendered and so much longer as may its judgment be necessary. It shall continue in session from day to day. Ganun So, ibig sabihin ito hanggang katapusan to. Kailangan tapusin. So, ito namang Senate... paano nga kasi tatapusin yun dito, Sen? May hindi nga kaya yung ginawa ang Congress. Ang Congress! Ngani! Impeachment rules. Ay emanated from the Senate. As a matter of fact, ako principal, ako author nun Ako chairman ng Committee on Rules noong gawin yung Corona impeachment Kaya namin na. Kaya ako nagtatanong sa sarili ko kung paano ang solusyon dito sapagkat nagiging hindi akalain hindi naman namin akalain, wala naman may akala na may magkakaroon ng impeachment na aabuti ng adjourn sine die. Opo. Dahil hindi nila tinalakay noong January 18 Okay. Kaya nga kami tumawag sa inyo, Tito Sen, Inyo nang nailatag yung kaninyo ng mga kadahilanan kung bakit posibleng hindi makatawid. So kung kayo po ang tatanungin, ano ang cure? Is there a cure? May gamot ba dito para makatawid? Ang tingin ko, ang cure dyan, sa July 28, pagka-resumption ng Senado, desisyonan ng Senado ng 20th Congress kung tuloy sila o hindi. Okay, opo. So, they decide for themselves. Opo, desisyonan ninyo, kayong 20th Congress Senators. Yun ang nakikita ko. Yun din ang narinig ko sa dalawang legal expert. Desisyonan namin. Dito sa interview niya, medyo pa siya rito, malumanay. Wala pa siyang pinapakitang kainahinala. Pero dun sa mga post niya, kamakailan lang, medyo palihado na. Medyo hindi na, tawag dito. Medyo hindi na kaaya-aya. Kung sa madaling salita parang may tinutumbok na si Tito Sen. So kaagad naman yung binara ni Senator Rapi Tulfo at dito pa nga sinabi niya na ang iboboto niyang Senate President ay walang iba kundi si Senator Chis Escudero. Pero okay naman yun. At dito rin sinabihan din parang may pasaring din si Senator Rapi Tulfo matungkol dyan sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Mapatungkol din na pinatamaan niya rin yung mga gustong-gusto or atat na atat dito sa impeachment na to. So pakinggi. Sir, other issue? Okay. Ay, may nag-raise ng hand din sa dulo. Yes, sir. Sir, nabanggit nyo epidemic na. Kung nagawa ng Pangulo yung executive order sa POGO, bakit hindi tayo manawagan sa Pangulo na maglabas ng executive order pagbawal itong online gambling, sir? Thank you, sir. Thank you for that very good question. Hindi ko pwedeng diktahan o pagsabihan ng ating Pangulo dahil may separate powers. Nasa on. Wait lang, nasa online gambling. Forward natin konti. Yan. Pangulo kung gaano kalala itong problema and it's up to the President kung anong discarding gagawin niya and I will respect kung ano man desisyon niya. Pero para sa akin, my stand is sana total ban pahinto na ito. Sir, other issue. 2 weeks from now, mag-o-open na yung session ng 20th Congress. Okay. About Senate leadership, kay ba ni Senator Erwin Tulfo ay kumirma na dun sa resolution supporting SPGs? Yes, I'm for Cheese. Actually, Erwin consulted me. Sabi niya, Kuya, saan ba tayo? And then I said,
Ako ay kay Cheese. Now it's up to you. Hindi kita pwedeng diktahan kung sinong gusto mo. Sabi niya din na kung kay Cheese ka, sige. And then sinabi ko sa kanya dahilan at nakita niya magandang reason na binigay ko sa kanya. Kaya sumang-ayon siya sa akin. Ano po yung mga reason na binigay mo? Yan na. First of all, kilala ko si Cheese. I've worked with him for 3 years. But Senator Rapi Tulfo, di mo ba kilala si Tito Soto? Tanong lang naman. At halos parehong work ethics namin. Agresibo siya pag meron siya mga bills na gusto mapasa, especially mga tinatawag na priority bills. Pinupush niya talaga. In fact, he will even to the extent of calling my staff. Ano bang problema? Paano ba ako makatulong? And then, kuminsan siya pa mismo ang nagpapapirma para mapabilis yung proseso. Isa yun sa mga bagay na nakita ko sa kanya. That's why sabi ko, although hindi ko pa nakakatrabaho yung kabila, si Senator Soto, I don't know him, I mean as far as work ethics niya o leadership niya because hindi ko naranasan. Unlike a Cheese, naranasan ko and wala akong nakitang problema. Sabi nga nila, if it ain't broke, don't fix it. Pero nag-effort ho yung grupo ni Senator Soto na ligawan din kayo. Well, may mga nagparating but it was too late. Ako naman, hindi naman ako pwedeng urong-sulong kung talagang nakapag-decide na ako, nandun na yon. So wala na makakapagpabago sa decision nyo, sir, hanggang July 28? I don't think so. Kailangan kong panindigan kung ano na yung napag-desisyonan ko na. Hindi naman tayo pwedeng agaw-bawi. Diba? Ulitin nga natin ha, hindi ko masyado naintindihan eh. Sorry. Then that's the time na siguro magkakaroon ng marami akong support. In fact, I know for a fact na 4 ata na mga senador ang ayaw din sa online gambling. Kaya lang iba sa kanila gusto regulated. Pero ako, strictly regulated. Pero kung ako talaga makatulong. And then, kuminsan. So what can we expect from you since baka mauwi sa botohan, sir, ng senator judges? Para sa akin, ang ayaw ko ma-dismiss. Gusto ko talaga magkaroon ng trial para ma-prove niya sa kanyang sarili yung kanyang sinasabing innocent siya. Give her a chance. Give her the day in court. Kasi kung ma-dismiss lang, so paano na yung mga allegations against her? Maraming mga allegations di ba? O, paano niyo mapuprove yun? Paano niyo masasabi sa taong bayan na inosente siya? Na lahat yan ay puro katang-isip lamang kung hindi tayo magkaroon ng trial. Because doon sa trial, doon niya mapuprove yung kanyang innocence. At doon niya mapuprove kung siya ay guilty. Pero Senator, yung dito, yung sinabi ni Senator Rapi Tulfo, medyo hindi naman ako against doon sa alam niyo mas maganda ring din kasi yun eh. No, eto hindi po ako pero mas gusto ko rin yun eh. At least masupalpal man lang at talagang may sa bagay ngayon pa lang naman talagang obvious na wala talagang kwenta yung impeachment na yan. Laban kay Vice President Sara Duterte at alam naman na natin na talagang yan ay isang propaganda lamang para pabagsakin ng mga Duterte. Medyo 50-50 ako dito sa komento ni Senator Rapi Tulfo. So tuloy natin. Senator Bato de la Rosa, ang sabi niya, pag nag-open na yung 20th Congress, una niyang itatanong ay kung may jurisdiction ba yung 20th Congress. Dapat daw ma-establish muna. Sa tingin niyo, hindi na kailangan dahil na-acquire niyo na yung jurisdiction doon sa meron kaso. ng jurisdiction. Hindi na dapat pag-usapan yan. Magkakaroon talaga ng hearing sa impeachment. It's just a matter of, siguro may maghihiling na madidismiss yan o ibabasura. Now, I'm not for it. Ang gusto ko magkaroon ng trial para ma-prove again for the nth time, ma-prove ni BP Sara na siya inosente like what she been saying and her attorneys and her campo na inosente siya. So mas maganda ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial, sa resulta ng trial versus madidismiss agad-agad. So wala siyang pagkakataon na mapakita sa taong bayan na siya ay malinis at yung mga aligasyon ay gawa-gawa lamang. May we know how you are preparing for the impeachment, sir? Are you getting or hiring extra legal minds to advise you? I've been talking to my legis every now and then. In fact, I've been also consulting to some lawyers. In fact, meron pa akong mga konsulta. I'm not gonna tell you their names. Mga former justices ng Sandigan Bayan, may former justice ng Supreme Court na nakausap ko. So I've been talking to some people and asking for their inputs. Bakit, sir? Ba't kinakailangan niyo, sir, na ganun karaming i-consult niyo? Because this is my first time na maka-attend o maging senator judge sa isang impeachment hearing. So dapat I should be prepared. Hindi ako pupunta doon ng blanco. Dapat
meron akong sapat na kaalaman so that I can make intelligent decision at the end of the day. Yun, no? So yun, maganda yun, ha? Maganda yun. Hindi katulad ng iba dyan na basta impeach si Sara. Kahit na wala kang kaalam-alam sa impeachment, impeach Sara, impeach. Ganon. No? So okay din. Okay din tong ni Senator Rapi Tulfo. Medyo ka sa akin, in ka ngayon. Na talagang pag-aralan mo talaga ng mas maganda para makapag-desisyon ka nga naman. Nang maayos. Pero wala kayong nakita, sir, na parang delaying tactic. Kasi sabi niya, babat ang tagal. Parang hindi. For me, I don't think so. Pasok, labas na tayo doon, lampas na tayo doon sa delaying tactics na tinatawag. Doon na lang tayo pag-uusapan natin yung sa impeachment trial na. Kasi para sa akin, gusto ko talaga magkaroon ng trial. Ano lang tayo na SONA last time? Okay. Sir, expectation sa SONA ng Pangulo since more than 1 week na lang po. What you expectation, yan na. Ito, pakinggan natin to. Hindi, wait lang may nakita ko. Sige, ito na ito. to hear po? What I want to hear is, I don't know yet kung ano yung mga sasabihin niya. Of course, meron nung nag-prepare ng kanyang speech, meron mga Kaya si Senator Rapi Tulfo, di alam ang speech ni Marcos Jr. Anak ng weteng. Ay, sa kanya. Pero ang gusto ko sana, wish ko lang, hindi naman siguro masama mag-wish. Sabi nga nila, hindi naman siguro masama mangarap, libre ang mangarap. Pangarap ko sana sa SONA, baka pwedeng isali ng, sabi ko, bacon naman, Mr. President. Pwede mo isama sa SONA mo yung tungkol dito sa problema natin sa online gambling. Paano niya isasama yun, Senator Rapi Tulfo? Yung Pogo nga, pinalitan lang ng Pigo. Yung saklap dun. Hindi, ito, malayo na to doon sa about kay Tito Soto. Pero nagkaroon lang ako ng about dito sa SONA. Yun nga, pinipigilan ng administrasyon ng paglaganap ng Pogo, pero pinalitan din nila ng Pigo. So sa madaling salita, Philippine version na siya. Hindi na siya China version. So kung ang administrasyon ay against sa gambling, maganda yung palakpakan yun. Kasi ito po mga banateros, mga kabiyaya, kami pong mga banateros, lalong-lalo na si Banat Bay, syempre, may mga nag-o-offer din ho kasi sa amin na mag-promote kami ng mga sugal, lalo na yung mga scatter, yung mga Pilwin, mga 1xbet. So, ino-opera kami niyan. Kada 100k views, no? Sa mga video namin, meron kami 30,000. So, halimbawa, kung sa may calculator. Ito po kakalcue natin. Alam ko, malaking malaking pera to, no? Malaking pera. Halimbawa, sa isang buwan, 30 days. So, times 30,000. Magkano yun? Meron po kaming 900k. No, meron po kami 900k pesos, no, sa isang buwan namin pagpo-promote ng sugal. So malaki. Oo. Sa mo kikitain yung pera na yan. Pero kasi hindi namin kayang lunukin na makasira kami ng isang pamilya, makasira kami ng isang tao, or maimpluwensya namin yung tao sa pagsusugal, pero kami nagkakapera, hindi namin kaya yun eh. Kaya nga ito, napakaganda kapag ito, kaso mahirap na rin. Kasi halimbawa, sasabihin ni Pangulong Marcos, ni Mr. Marcos na ang sugal sa Pilipinas ay hinto na. Ang sugal sa Pilipinas ay stop na. Kaso na lang yun. Pero hindi niya talaga gagawin in real life. Yung mahirap doon. No, ayun yung mahirap na sitwasyon doon na hindi niya gagamitin yun, hindi niya gagawin. No, parang sinabi niya lang para lang mema lang, para may masabi lang sa SONA, ganun. So, yung about sa online gambling na yan, napakaganda ho niyan, palakpakan po yan. Kaso nga lang, kung yung mismong mga nakaposisyon sa gobyerno natin ng isa sa mga pasimuno niya, wala naman akong pinagbibintangan. Baka lang baka, oo. Mahirap talaga tutulan yan. Ang tagal na ho niyan eh. Oo, kita mo yung Pogo, ginamang Pigo.
Akala ko anti to ano siya, sugal, pero ginawa lang palang Filipino version. So wala rin, mahirap din yun. Ewan ko na lang kung may ganon, may tawag dito, may kung tatrabawin ng administrasyon yan, alam naman natin, nakapokus lang sila sa mga Duterte. Alam naman natin na nakapokus lang sila sa mga Duterte at wala silang pakialam sa mga ganyan. Sa halip nga, baka pinagkakakitaan pa nila yan. Baka lang naman baka. So kung ako sa iyo, Senator Rapi Tulfo, total, ikaw naman ay may kapangyarihan para ipatigil yan dito sa Pilipinas at kumbisihin mo si Marcos Jr. na ipatigil ng mga online sugal, mga sugal dito sa Pilipinas, ay maganda rin yan. Goods yan, goods yung naririnig mo. At yung about doon sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, mas papaboran ko po ang komento ni Senator Rapi Tulfo kaysa kay Senator Tito Soto. Pasensya na ho Alam niyo po, binabanatan ko din to si Senator Rapi Tulfo. At pinagtatanggol ko si Tito Soto. Pero ngayon, dahil hindi ako satisfaction, sa opinion ni Tito Soto, kaya medyo tablado muna siya sa akin. Dito muna ako kay Senator Rapi Tulfo, no? So ayun, mga ano pa ba ikukwento ko dito? Meron pa ba? Meron pa ba? Sana? Ito pa pala. Ito pa. Ilang senador, reaksyon. Tingnan natin to, ha? Ilang pang senador nagbigay ng reaksyon sa bagong petsa ng reconvention of impeachment court. Ito, pakinggan natin to. That's enough time to be given sa Senate and the House to organize itself, and come August 4 we'll be able to convene the impeachment court. Maka-take ng oath yung mga bagong senator judges, and at the same time magharap na yung prosecutors at defense team ni VP Sara. Samot-saring reaksyon ang inihayag ng ilang miyembro ng Senado kasunod ng paglalahad ni Senador Joel Villanueva na may planong sa August 4 na muling i-convene o tipunin ng impeachment court. Bagaman nilinaw ni Villanueva na hindi pa ito formal na kasunduan sa gitna ng 4 hanggang 5 senador, hindi rin mapipigilan ang ilang Senate members na magmosyon para sa mas maagang pagsasagawa ng impeachment trial. Para naman kay Senador Panfilo Ping Lacson, dapat pag-usapan sa plenaryo ang mungkahing ito at tukuyin ang mga dahilan sa pag-antala ng pagko-convene at saka ito pagbotohan. Aniya, dapat sundin ang anumang mapagdedesisyonan ng mayorya ng mga senador at pakinggan ang mga magdanais magpaliwanag ng kanilang boto. Bilang Senator Judge, nais niya anyang marinig o makilahok sa diskusyon ng anumang malaking issue sa impeachment process bago gumawa ng desisyon dahil ito ay constitutional duty. Nais rin ni Senador Francis Kiko Pangilinan na linawin ang Naku po, wala kami pakialam sa opinion mo. Kalang schedule ng pagtitipon ng impeachment court. Anya, dapat walang antala sa pagsasagawa ng trial proper alinsunod sa pagtataguyod ng mandato ng konstitusyon. Mas mabuti anya na mag-convene sa pinakamaagang oras na posible dahil malinaw sa konstitusyon na dapat agarang isagawa ang paglilitis pagkatanggap ng reklamo. Sinabi naman ni Senador Makino na handa na siyang gampanan ng tungkulin at responsibilidad bilang Senator Judge. Inaasahan ni Senador Bam na sa August 4 ay tuloy na ang impeachment trial alinsunod sa konstitusyon. Natandaan namin siya sabi niyong dalawa, Kiko Bam nasusundin niyo ang konstitusyon. Baka pag nandiyan na yung impeachment, baliwala na naman ang konstitusyon Mag-iingat kayo. Tuloy. Aniya, bubusisiin niyang mabuti ang mga ebidensyang ipipresinta, magiging mapanuri at bukas ang mata at isip sa proseso. Payag naman si Senador Vicente Soto III ay pagpatuloy sa pinakamalapit na petsa na posibleng isagawa ang impeachment trial dahil pinakamalapit na petsa na antala. Nauna na rin sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na walang problema sa kanya kung sa August 4 pa magko-convene ang impeachment court. Dahil isasagawa ang ceremonial opening ng Senate plenary session para sa 20th Congress sa July 28, posibleng sa kasunod na araw ay may tatayo na ring senador upang buksan ang usapin kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte na nakahain sa Senado. Asher Cadapan Jr. Yan yung mga so July
July 28 po ang impeachment trial sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So dito natin din makikita ang mga panibagong mga hudas na mga huhudas sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte. So abangan natin yan. So yan, ano pong may bibigay niyong komento mapatungkol sa opinion ni sa mga banat ni Tito Sotto laban kay Vice President Sara Duterte at kay sa opinion ni Senator Rapi Tulfo at dito sa mga senator na maaharap or magiging judge sa darating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Comment nyo lang po dyan sa baba, babasahin natin yan at syempre please like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video. Araw-araw pa. Dami na rin yung join button dyan, tsaka yung super thanks. Oo, wala na kaming tsahod. Ay, sorry. Wala na pira. Oo. Ano na, bankrupt na. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.